Magandang buhay! Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa scammer or paano ba malalaman kung ang isang FB page or ang katransaksyon mo ay scammer. Unang-una, kapag ito ay page, i-double check mo yung FB page name dahil usong-uso na po ngayon na ginagaya ng mga scammer ang mga sikat na page. Meron talagang mga legit na page na ginagaya ng mga scammer para mapaniwala niya ikaw na sila yung legit at papalabasin nila na yung legit ay yung fake, no? Ay scammer. So binabaliktad nila ang sistema, binabaliktad nila ang pagkakataon, no? Kinukuha nila ang pagkakataon na ikaw ay maloko. So kailangan po is matuto tayong mag-double check, no? Ikalawa, i-check natin yung kanyang followers at yung mga nagla-like sa mga post niya. Dahil kung siya ay legit, more or less, yung isa sa mga followers niya ay nagko-comment doon or masugid talaga na sinusundan ang mga post niya, no? And from there, makakakuha tayo ng review, no, about that page. But most of the time, ang mga legit na FB page ay marami pong followers at maraming nagla-like sa kanila. Though, magagaling talaga ang mga scammer kasi nagagaya na rin nila to ngayon nakakabili na sila ng mga FB page Bibili lang sila ng mga page na maraming followers, maraming nagla-like, and boom, talagang makakapang-uto na sila. Kaya dapat po is doble ingat po tayo. Ikatlo, scammer. Kapag ang isang page ay scammer, tinatago niya yung mga nagre-react sa kanyang post, lalong-lalo na yung nagre-react ng mga pangit, yung angry, yung sad. Ayan, nakikita mo na merong nagre-react, pero pag pinindot mo is wala siya. So, hinide po niya. Ganon din sa mga comment. Meron kang nakikita na, let's say, 10 comments. Pero pag pinindot mo, kahit lagay mo yung all comments, wala. So, hindi mo siya nakikita. So, kabahan ka na kapag gano'n ang isang page o isang kausap mo. Pag gano'n ang katransaksyon mo na hinahide lahat ng mga nagko-comment na pangit, hindi niya matanggap yung kritisismo tungkol sa kanya, di ba? Kasi posible doon sa mga comment na yun, nandun yung mga naloko niya. Kung kaya naman, mag-iingat po tayo sa mga ganong page. Ikaapat, nanghihingi ng mga detalye mo. Lalong-lalo na atat na humingi ng ID mo. Dahil, bakit kamo? Yung mga ID mo na isesend sa kanya ay maaari niyang gamitin na panibagong panloloko sa ibang tao. Gagamitin niya yung identity mo, no? Paniniwalain niya yung ibang tao na siya ay legit at magpapakilala na si ganito, tapos yung pagpapakilala pala niya ay yung ID na pinasa mo. So, ayun po. And then, ang sumunod is ayaw makipag-video call. Ayan. So, pag ganyan po is medyo kabahan ka na dahil malamang sa malamang siya ay fake. At syempre, kapag may pera ng usapan, yung nagmamadali na humingi ng pera sa'yo, atat na atat, ang daming dahilan para makuhanan ka ng pera, nako, kabahan ka na, lalong-lalo na kung hindi ka naman nagpapalegit check or nagtanong sa iba. Kapag talaga pera-pera na yung usapan, ay nako, magduda ka na. Yung pagkatapos makuha yung tiwala mo is akala mo talaga legit, no? Tapos pero parang atat na atat talagang makakuha sa'yo. Naku. Ayan, mag-ingat tayo dyan. One more thing, madalas pong ginagamit ng mga scammer ay GCash dahil mahirap magreklamo sa GCash. Mahirap mabawi yung pera na napadala mo na sa GCash. Sa totoo lang. Though, meron din namang mga scammer na gumagamit ng bangko, yun yung talagang sasabi mo na wala nang kinakatakutan, na hindi na kinakabahan kahit paibigay yung buong pangalan nila. Yung bangko nila, pag gusto talaga nilang mang-scam, ay mangi-scam sila. Pero, inuulit ko po, yung GCash is gamit na ng mga manloloko. Hindi naman na kasi nakikita ngayon yung complete name ng tao na pinapadalhan mo, naka-asterisk na lang. Pwedeng sabihin mo na lang na HE, ganto, L yung dulo, di ba? So, kasi naka-asterisk na usually yung recipient. So, malalakas lalo yung loob ng mga scammer. Ayan, lahat po ng ito ay based on my experience. Ayan, so kung hindi nyo po natatanong is ilang beses na tayong na-scam. Kahit na in-apply ko yung mga iba kong natutunan dun sa unang pagkaka-scam, in-apply ko sa pangalawa, wala pa din Noon nga sa GCash, hindi nga GCash bangko nga tapos may video call pa yon. Nakipag-video call siya, nagbigay siya ng talagang ID niya na siya talaga yon. Tumatawag pa, 'di ba? So pag may i-scam ka is may i-scam ka talaga nagpa-legit check ka. Ay, kaloka. So, naulit-ulit sa pangatlong pagkakataon. Kaya, makinig po kayo. Sana ay meron kayong natutunan dito sa aking sinishare sa inyo. So, ayun lang. Lagi po tayong mag-iingat dahil maraming tao ngayon na ang gusto lang ay easy money, na gamitin yung mga bagay o mga hindi nila pinaghirapan na gusto nilang makuha sa ibang tao. So, marami talagang masasamang tao sa mundo. Mahirap na rin talagang kumilates kasi tulad nga ng lagi kong sinasabi is parang hold-upper lang yan Minsan yung mga hold-upper is nakapang office attire na rin So akala mo mga formal na formal pero nun pala mga mandurukot, may mga masamang balak gawin, no? So ayun lang po, lagi po tayo mag-iingat. Bye-bye!